nakasentro sa mga isyong pangmasa. Tira Brigada! Tira Brigada! Tira Brigada! Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Tira Brigada! Alright, 7 minuto na makalipas ang alas 8 ng umaga mga kabrigada. Narinig pa rin ho tayo sa ating programa. Tira Brigada! Yan, pumapasok na tayo mga kabrigada sa ating legal na usapan segment para ho sa kaalaman ng ating mga nakararaming mga kababayan naman dyan. Good morning pa rin ho. Good morning! Tira Brigada! Mga kabrigada, pero bago ang lahat, nais nating paalalahanan ng ating mga parents. Wag kong pababayaan multivitamins ang ating mga anak, ng ating mga bata. Palaging naririyan ang ating Yummy Vit Drops at Yummy Vit Syrup. So wala na silang pasok, Christmas break na, after ng kanilang almusal, o di naman ho kaya after ng kanilang tanghalian. Once a day lang naman ho ang ating Yummy Vit Drops at Yummy Vit Syrup. Pwede yan, pampatalino, pampatangkad at pampaganang kumain. Para ho yan sa ating mga shikiting. Yummy Vit Drops para ho yan sa 6 months hanggang 2 years old. Yummy Vit Syrup para naman ho yan sa 3 years old hanggang 15 years old. Available ho yan sa lahat ng leading drugstores nationwide. Gaya ho diyan sa Mercury Drugstore, Southstar Drug, TGP, Generica, Rose Pharmacy, sa lahat ng sakay ng Carl Andre Drugstore at sa mga lokal na butika sa inyong mga lugar. Sa Brigada Shop meron din ho tayo ng Yummy Vit Drops at Yummy Vit Syrup. Simulang tuparin ang mga pangarap ng inyong anak and stunting now! Tira Brigada! Yan, dumako na tayo mga brigada sa ating usapin, legal na usapan, at makakasama ho natin syempre ang ating mga kaibigan wala ho sa Integrated Bar of the Philippines, ang palagi nating kasama. Hindi tayo iiwan! Attorney Alan Alda, good morning po! Ayan. Walang iwanan. Yes, of course. Diyan ka lang, Attorney Alan. Walang iwanan sa pamilyang ito. Yan, maraming salamat po Attorney Alan sa palaging sa pagtugon, sa palaging serbisyo publiko. Maraming pong salamat. At mamaya ho, antabayanan nyo paparating na rin ang isa pa rin hong magiting, ang isa pa rin hong guwapito. Yan! Si Attorney Benjan Maralit. Maya-maya ho lamang, naririyan na rin siya, Alright mga kabrigada, ihanda na ang inyong mga papel. Dapat ho lahat tayo may matutunan, Lahat tayo ay kinakailangan ay aware. Dapat may awareness, knowledgeable sa mga nangyayari sa ating bansa o kahit man ho sa ating mga paligid. Malaki ho ang tulong, Para sa ganun mga kabrigada, pagdating ng panahon na kinakailangan nating magdesisyon, ay meron ho kayong maaalalang kaalaman. Dito ho yan sa ating programang Tira Brigada! Alright, Attorney Alan. Eto na nga. Natatawa talaga ang Attorney Alan no? Eto nga, Attorney Alan. Pag-uusapan natin ngayon yung simbang gabi, hindi simbang tabi. Simbang gabi. Yan, Attorney Alan. Ano po ba? Umpisahan ko na, Alright? Ano po ba ang mga batas o regulasyon na kailangang sundin sa pagsasagawa ng simbang gabi, lalo na sa pampublikong lugar? Yan. Alam mo, Brigada Jamie, wala naman talagang batas para sa kakandak na simbang gabi. Ayan. Pero of course, dahil meron tayo mga ordinansa,
mga batas with regards to regulation ng sa pagtitipon-tipon siguro yung ano ba yung mga kumbaga naapektuhan kapag Yan. meron kang simbang gabi. Siyempre, meron dyan traffic, siyempre dapat may pang peace and order, di ba? Nakakabulaho ba yan or kung ano-ano. So ito siguro yung mga batas na ating pwedeng madiscuss o Ayun. tingnan para po magkaroon ng isang maayos na pagtitipon. Ayun. Oho ha. Siyempre mga kabrigada, pang-ilimang araw na ho tayo na simbang gabi. Alam ho naman natin mga kabrigada, kahit ho doon sa mga tuklong, sa mga chapel, nakasama ho yung ating mga residente, may mga katabing mga bahay. Siyempre mga kabrigada, alamin din ho natin ha, yung mga binabanggit nga ho ni Attorney Alan ng mga patakaran o mga ordinansa na ano ho ba talaga yung dapat na tingnan. Alright? Attorney, paano naman nakakaapekto ang mga ordinansa sa ingay, sa trapiko at sa kaligtasan ng mga nagdaraos ng simbang gabi? Okay. Alam niyo po, ating mga simbang gabi sa Catholic Church lang naman po. Yan yan naman po ay ginaganap sa mga tuklong. Ayan. Karamihan, no? Of course, ating simbahang malalaki. Pero yung iba sa mga barangay, sa mga tuklong. At mga chapel sa tuklong. At sila po ay gumagawa ng nasa mga lugar po sila na maaari pong magkaroon ng maayos na pagtitipon. Ang nagiging problema lang po kalimitan ay yung traffic. Ayan. Kasi minsan, syempre, ang mga tuklong po natin at chapel ay nasa tabing kalsada. So, syempre, sa karamihan po ng nasimba sa simbang gabi, minsan mismo yung kalsada nagkakaroon na ng mga na-attend ng simbang gabi. Syempre, yung parking pa ng sasakyan. So, kalimitan dyan, traffic. Ayan. So, ang maganda naman po, nakikita ko, yung pong mga barangay officials natin siguro, sila na nag-aayos ng traffic doon po sa area kung saan ginaganap po ang ating simbang gabi. And I think with the coordination, of course, of yung mga namamahala sa barangay, ganun din doon po sa nangangasiwa po ng mga simbang gabi, nagkakaroon naman po ng kaayusan. Ayun. Mahalaga ho yan mga kabrigada kasi syempre hindi naman ho tayo lahat ay Katoliko. Ano ho, attorney? Syempre nais din ho nating mabigyan din ho ng kaalaman din yung mga hindi naman Katoliko na yan naman ho talagang may coordination when it comes ho dun sa pagdaraos ng simbang gabi. Diyan ho sa ating mga tuklong. Din ho sa atin sa Batangas, ang tawag ho dun sa mga chapel ay tuklong. Alright mga kabrigada. Attorney, yung mga karapatan naman ng mga residente, kasi syempre magdadaos ng simbang gabi, hindi nga ho maiwasan yung traffic. Minsan ho, syempre napapalakas ho yung sound system, ganyan. Ano ho ang karapatan ng mga residente o mamamayan kung nais nilang magreklamo sa ingay naman na batid ng trapiko o hatid ng trapiko at dulot na nga ho yan ng simbang gabi? Well, sabi ko nga, it's proper coordination nga talaga dapat. Dapat ay nakikita po nung local government kung saan po nagkakaroon ng simbang gabi na paano pa yung magiging maayos sa flow ng traffic. So, of course, pinagbabawal dyan ang pagbusina bilang pagrespeto sa nagaganap po na misa. No? And then, syempre, yung ingay ng mga sasakyan. Ayan. But of course, ito po naman ay, kumbaga, naging tradisyon na po ito ng ating mga kapatid po sa Roman Catholic Church na meron pong simbang gabi. At nagkakataon lang po ngayon talaga na ang ating pong should I say, ang ating society ngayon ay nagkakaroon na rin po ng kanya-kanyang mga pag-iisip na yung karapatan nila ay ganito, ang karapatan nila ay ganito. Syempre. Kung tandaan niyo po last week, ito po yung discussion, di ba? Ito po yung karapatan discussion. kong magreklamo. Yes, Karapatan kong magsabi ng mga ganon, pero of course, doon naman po tayo lagi sa kung saan may nakakabuti para sa nakakakarami. And siguro naman po, ito po yung maikling oras po na nadudulot na traffic ay baka naman po ating pwedeng unawaan na lang. Tama. Pasko eh. Lalo na po kung ginagawa naman po ng paraan na ating mga opisyalis.
Alam niyo naman mga kabrigada, tradisyon na ho yan. Nasa kultura natin, Attorney Alan, Opo. na kapag ka ho sa hapit ng magpapasko talaga naman hong may simbang gabi. Unawaan ho tayo, ha? Wag hong initan ng ulo. Nako, mga kabrigada, baka ho sa iba tayo mapapunta. Alright, Attorney, doon naman ho sa papel ng ating lokal na pamahalaan, yung protection naman ho ng mga dumadalo sa simbang gabi. Paano naman ho ito? Well, of course, sabi nga, dapat may kaayusan. So, kaya po nagde-deploy po sa mga barangay. Yung ating po mga tanod, ay makikita nyo, nandun po sila to maintain peace and order. Of course, yun nga po, yung flow ng traffic. Pag dito po sa bayan natin, makikita nyo sa ating mga simbahan, nagde-deploy po ang ating kapulisan ng ilang mga pulis para po makita rin. May police visibility as a deterrent, of course. Kasi hindi natin masasabi kung mayroong mga masasamang loob na kung ano man. And of course, iba po kasi pag may authority na nakikita. Ayan. Oo. It's a form nga po ng deterrent. At saka po, malaki pong bagay kasi ang mga tao po ay feeling nila ay secured sila. Ayan. Kapag po may mga gantong mga kapulisan tayo sa vicinity. At baka sakali, mga kabrigada, tayo ay ipinagdarasal din dun sa simbang gabi. Kaya baitan talaga tayo. Mamaya dyan sa init ng ulo, ang maipagdasal dun sa simbang gabi, kung anong mangyari sa'yo, ay baitan talaga tayo, Attorney Alan. Alright, sige po. Isa na lang, Attorney Alan, ha, bago tayo mag-commercial. Paano naman ho, naitatalaga yung karapatan naman, kasi pagkasimbang gabi, halos ang naririyan ay yung ating mga senior citizen. Ayan, may mga PWDs din tayo sa pagdalo doon sa idinaraos na simbang gabi. Opo. Nung tanda niyo po nung nag-discussion to tayo nung nakaraan tungkol po sa mga PWDs. Opo. So, sa batas po kasi dapat nabibigyan sila ng access Ayan. sa mga ganito pagtitipon. At pag nag-request po sila, dapat po natin sila pagbigyan. Kahit po hindi sila mag-request, Yeah. dapat po ay meron pong spasyo para sa kanila para maka-attend. So, Yeah. halimbawa po, sa ating mga chapel, dapat may magandang daanan na pwedeng daanan yung may wheelchair o kaya yung may saklay. At siguro maganda, meron pong reserved seats para sa mga kapatid nating senior at mga PWD. Ayun. But at least po, yung pong intensyon ng batas ng equal access for all ay napapatupad. Ayun, mahalaga ho yun mga kabrigada, ha. Mamaya ho, makakita kayo ng ating mga senior citizen. Ay maninindigan kayong diyan kayo nakaupo sa unahan. Wag naman guys, sa simbahan tayo, ha. Alright mga kabrigada, ha. Sige, magpapatuloy ho tayo, ha. At maya-maya, makakasama na ho natin si Attorney Benjon sa iba pa rin hong mga impormasyon at usapin ho. Dini ho sa ating pinag-uusapan. Ukol ho yan sa kalayaan, sa pananampalataya at mga pangangaroling. Masaya ho ito mga kabrigada. Alright? Sige, antabay ho kayo diyan, ha, pero wag niyo kakalimutan ang ating Power Cells Herbal Capsule na palaging nagmamalasakit para sa ating kalusugan. Alright? Power Cells Herbal Capsule. Toldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Tira! Brigada! Alright, nagbabalik tayo mga kabrigada, 8:24 in the morning. Mga kabrigada, kasama na natin. Syempre naman. Bigyan natin ng palakpakan. Kaibigan din po natin siya, ha, mga kabrigada, si Attorney Benjon Maralit. Good morning, Attorney Benjon. Magandang umaga po sa ating lahat. At magandang umaga sa lahat ng mga nasa kalsada na ngayon. Yeah. Teka muna, kanina may utang ako kay Attorney Alan din hindi ko siya napabati. Ay, Sige nga po, inyo mo po munang mga mensahe, Attorney Alan. Well, late man, pero okay pa rin. Good morning sa lahat. Po sa ating mga tagapakinig. Yan. Lalo na po sa tagapangasiwa po ng Brigada. Yan. Salamat po at sa ating napakagandang programa. Of course. Siya kung saan man nandoon si Brigada Mel. Ibabawi ko kayo, Brigada Jane.
Pabalik na ho yun, no? Maya-maya ho, nandiyan na yan. Alright, Attorney Benjan, kayo po. Good morning. Mamaya na po. Baka sabihin, late na nga. Sinumandala pa. Siya, sige. Alright, mga kabrigada, ha? Pero bago ho tayo ulit magpatuloy, ha? Yun naman yung standout yes for capsule para ho sa ating mga kabataan, ha? Huwag naman ho din natin kakalimutan para sa ating mga kabataan. Doon sa ating mga kabataan. 13 anyos hanggang 21 anyos, ha? Makinig kayo sa inyong mga magulang. Huwag magpapasaway. Wala hong hinangad ang ating mga magulang na masama para sa inyong mga kabataan, ha? Baka naman hindi lang napayagan ay nako kung ano na ang gagawin. Makinig ho ang ating mga kabataan. Yan ho ay simbolo. Yan ho ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating mga kabataan. At ang paalalang yan ay hatid sa atin ng Standout Yes for Capsule na available ho sa lahat ng leading drugstores nationwide. Standout Yes for Capsule, simulang tuparin ang mga pangarap ng inyong anak and stunting now! Tira, brigada! Ayan na nga, Attorney Alan and Attorney Benjan, punta tayo sa caroling. Ang Pasko ay sumapit. Alright, ano naman ho, tuloy-tuloy na tayo ha mga kabrigada. Ano ho ang legal na batayan ng pangangaroling sa Pilipinas at anong batas ang nakakasaklaw dito? Yan. Parang may batas. Parang nayat talaga pag tayong tatlo eh. Pasensya na po sa mga tagapakinig. Ayaw kong umimik kasi wala akong maiisip na. Ma'am Jamie. Yes? Yan, ano kasi, yung pangangaroling. Wala po akong, walang batas. Yan. Eksaktong batas na nagsiset ng parameters kung paano ka mangangaroling. Well, sabi nga nila it's the most wonderful time of the year. So, minsan lang po yan ginagawa. Kung lalagyan po natin ng batas yan, tapos may nag-violate, malamang may nakakulong Paskong Pasko. So, awa naman. all the while lang direktang batas. Ano po? Dito sa atin sa Batangas City, mayroon po tayong umiiral na antisocial ordinance. Ayan. Yan, ano po yung antisocial ordinance? Yun po yung ordinansa dito sa Batangas City kung saan ipinagbabawal ang mga aktibidades na nagdudulot ng hindi makatwirang abala ng ano ba ata? Yung naghahatid sa mga tao ng feeling na hindi ka comfortable. Ayan. Parang ganun po yan. At sa sa Revised Penal Code naman po, meron po tayong tinatawag na felony na yung sharivari. Ibig sabihin po yan yung mga paggawa ng mga ingay, yung discordant voices. So, pag sintonado siguro ang kanta. Reklamo? Pag sintonado ko? Not necessarily, ma'am. Hindi naman Yun naman yung sharivari naman is yung you are wandering at night na lumilikha ka ng ingay na in a way nagko-constitute siya ng yung all-catch provision natin sa Revised Penal Code, yung unjust vexation. Ayun, oo. Pero pag pangangaroling naman, sandali lang naman yon. Kaunti lang naman, aha. Baitan tayo, Paskong Pasko naman. Nako po. Alright. Sige po, ituloy natin. Eto na naman, karapatan na naman tayo, ha. Ano ang mga karapatan at responsibilidad ng mga carolers para hindi makasagasa sa pampublikong kaayusan? Yan. Basta maganda boses siguro. Hindi, mas gusto ko yung responsibilidad kaysa sa karapatan. Siguro, you have, sa mga ngaraling po, ate po tandaan na minsan, hindi po katulad, dati po kasi, mga panahong una, nabot siguro natin.
pag nangangaroling, ayos lang sa atin, di ba? Parang, kasama talaga yun sa tradisyon, nangangaroling. Okay. Ngayon po kasi may mga sensitive na ayaw ng magugulo ka ng privacy sa bahay, ayaw na maingay. So, dapat po yung mga ngaroling medyo sensitive na rin po. Hindi lahat ng bahay pwede nyo puntahan ngayon. Siguro, lalo na maraming aso. Tsaka nakasarado ang gate. Pero pag nakasarado ang gate, huwag nyo na pong pasukin. Ibig po sabihin nun, ayaw nilang may pumapasok sa kanila. Ayan. Pagbukas po naman ang gate, wala po naman problema. Wag din baka may aso. Bapain. Tapos po, siguro, kasi ngayon, ang pangangaroling kasi, minsan nagagamit na ring paraan ng mga masamang loob. Ayun. Yun kasi po ang nangyayari. So, siguro po, sa mga lehitimo mga ngaroling, let us also be aware na para hindi tayo pagkamalan na tayo gagawa ng masama, siguro dapat prepared kayo mga ngaroling. Dapat naman may kanta kayo kung paano man. Tapos siguro dapat may dala kayo mga ilaw para naman nakikita kayo. So, huwag kayo pupunta, hindi kayo kilala. Yun po. Baka pwede, attorney, magpadala muna ng letter. Pwede din po. Diba? Although hindi naman po kailangang kumuha kayo ng permit sa inyong barangay Hindi po yan katulad ng ibang solicitations na kinakailangan ng barangay. Kasi yun nga po, tradition po yung pangangaroling. Pero siguro po kung kayo po ay hindi kilala doon sa lugar, mas maganda po dumaan kayo sa barangay. Siyempre po, ina-expect po kasi ng mga barangay, ang mga ngaroling sa mga taga kanila, kilala yung mga mukha. Pero pag ladayo pa kayo ng iba, siyempre po, sino ba yung mga ito? Mahirap mo ngayon. Ngayon po, under surveillance na pala. Nako po. Ayan mga kabrigada, makinig. Ngayon, attorney, syempre, hindi nga lahat ay welcome. Ayaw ng ingay. May mga nagrereklamo sa ingay. Ano yung dapat na gawin? Bukod sa tumigil na lang. Ma'am Bella, yan Ma'am JB sasabihin ko, ay di ho'y titigil. Wag na magpumili. Kasi, syempre mga kabrigada, pagka nagreklamo na, alam nga naman magtuloy tayo, aba naman. Pag pinagpatay na ng ilaw. Ayan. Pag pinagpatayan na ng ilaw, kaya naman ay pinakawalan na yung aso, ay nako, anong gagawin natin? Di titigil. Mahirap po talaga mga kabrigada, kahit yan ay nakasanayan na natin na nagbibigay ng kasiyahan at syempre para sa diwa ng Kapaskuhan, syempre mga kabrigada, meron tayong mga limitasyon pa rin may mga limitasyon pa rin tayo. Paano naman? Nakakatulong o nakaka-regulate ang lokal na pamahalaan at barangay dun sa pangangaroling. Imbis na kumbaga sa paalala na kapag may mga ayaw talaga, titigil na. Ay, syempre, papasok naman yung regulasyon naman sa pagdating sa barangay at sa lokal na pamahalaan. Mga paalala na iyan. Paano yun makakatulong naman? Well, sabi ko nga Ma'am Mel kanina. Ma'am Mel na. Ma'am Jamie. Yan. Kung nasaan ka man, Ma'am Mel. Mag-ingat ka. Yang sabi ko nga po kanina, dito sa atin, may umiiral po ditong yung anti-social ordinance natin. And as far as I know po, this city ordinance was already adopted by most of the 105 barangays dito sa atin. So, dun po magbabase. Kung babalik po tayo doon sa responsibilidad ng mga nangangaroling, para hindi natin masagasaan o hindi tayo makatawid na parang may magagalit na sa atin, tandaan na lang natin lagi yung kasabihan na wag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. That way po, syempre naman, sino naman tao, halimbawa, mga ngaroling ka, alauna ng madaling araw, sino namang matutuwa sa iyo nun?
Grabe na. Overtime. Alas 2. Siyempre po. Yun. Attorney, may kota kasi. Kaya kinakailangan alauna makakuha. Patay. Dapat reasonably within the reasonable hours. Ayan. Hindi yung tatimingan mo pa kung kailang namamahinga na magagalit talaga yon. And nandyan po yung barangay kasi nga sabi natin like nung sa mga previous discussion, ang barangay natin yung first line of defense. So kung halimbawa magkakaroon ng aberya dahil sa pangangaroling, may magrereklamo, so laging nandyan naman ang barangay para ayusin yung gusot kung meron man. Ayun. Attorney, minsan ang barangay may pakana. Barangay na may pakana, kailangan ng fund. Syempre, pwede kayang abutin ng alauna? Alright, mga kabrigada. Oy, sa barangay ha, pagka ho kayo mga ngaruling sa inyong mga lugar-lugar ha, maging sensitive din ho. May mga aso din ho sa mga bahay-bahay. Alright, eto naman po, ano po ba yung inyong mga payo na kinakailangang tandaan naman ng mga kapag nangangaruling sa pribadong, syempre, private property ho iyon, upang hindi naman masasabing lumalabag sila sa batas. Yan. Unang-una po, tingnan po natin yung lugar na pangangarolingan natin. Kasi katulad ngayon, ang dami mga subdivisions. No? Pagpapasok tayo doon, alamin muna natin doon sa naka-duty guard o doon sa HOA kung allowed ba nila na mag-caroling kayo sa loob. Kasi Ayan. baka mamaya dahil siyempre, let's say exclusive subdivision yan, kung papasok ka nang walang paalam, baka iba ang isipin ng mga homeowners, mapagkamalan ka pang magnanakaw. Di yung malinis sana na intensyon na gagawin mo ay nagbubungan ng hindi ka nais-nais na pangyayari just because hindi mo inalam o hindi ka nagpaalam. So paalam muna tayo kung pwede ba o hindi. So iba naman po, unang-unang dapat tandaan, tingnan nyo po kung yung aso ay nangangagat talaga o hindi. Pagka nakagat na, ibig sabihin confirm. Huwag po kayo maniniwala dun sa ABC. Huwag po kayo maniniwala dun sa sinasabi na ay hindi nangangagat yung aso na yan. Tandaan nyo po, hindi yun magkabilay po. Tama yung mga Pag kinagat na ho kayo, di sasabihin niyo, confirm, nangangagat nga. Diretso na kay ABC. Ay, ganon. Tama ho yun ang mga kabrigada. Naisip ko din nga yun. Brigada Mel, iba kasi ngayon pag yung medyo sensitive po ngayon ng karamihan sa atin sa privacy. Ngayon, hindi nga, sabi ko nga po dati kahit ilan po nangangaroling, wala problema, diretso lang po. Ngayon po, kita niyo po na pinangangalagaan ng karamihan sa ating privacy. Kaya po, ang dami pong bahay ngayon may gate. Ayan. Diba? Kasi gusto nila may privacy sila. Ayaw nila basta-basta may pumasok. So, sinasarado po. Wag na po tayong pumilit. Pag ganun, kung gusto nyo, doon kayo sa labas ng gate kumanta. Doon na lang po. Wag na po magpumilit sa loob, pumasok. Tapos, please respect po yung mga private properties. Yan. Kung ano po mga bagay-bagay na nandoon sa loob ng compound ng bahay. Baka mamaya, pag alis nyo, dala-dala nyo yung tsinelas na nasa labas. Dami po nagagarang ganyan. Opo. Yung mga halaman na nakatanim. wala namang ginagawa sa mga yung halaman, yayak-yak. Yung mga paso, di po ba? Be aware po tayo kasi nasa private property po tayo. Ayan. So, iba po yan Kung public, okay lang pong pumunta dyan. Pero private property nga po. Ayun. Maging tama, maging sensitive tayo, ha? Ay, baka hintayin nyo muna ako yung batuhin bago kayo umalis. Huwag naman hong gayon. Tama ho, pagka pinagpatayan na kayo ng ilaw, o di naman ho kayo sa isang kanta, ay hindi pa rin ho nalabas, ay tumigil na. Ay, baka ho kasi dumating ho tayo sa pagkakataon na tayo ay kinakailangan maereklamo pa bago tumigil. Alright? Sige mga kabrigada, tayo ay magpapatuloy pa rin. Oo. Pero mga kabrigada ha, yung ating Power Cell Herbal Capsule ha, available ho yan sa lahat ng leading drugstores nationwide. At syempre mga kabrigada ha, sa Power Cell Herbal Capsule,
Aba, yan ho'y antioxidant, anti-inflammatory, natural antibiotic na papatay sa mga viruses at bakterya. Available yan sa lahat ng leading drugstores nationwide. Power Cells Herbal Capsule, toldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Tira, brigada! Alright, 8:47 in the morning, nagbabalik tayo para sa ating Tira Brigada. At syempre, para sa ating legal na usapan, kasama pa rin natin mga kabrigada, ang ating mga kaibigan. Yan ha mga kabrigada, mula ho sa Integrated Bar of the Philippines, Batangas Chapter, sina Attorney Alan Alda, ganun din ho si Attorney Benjon Maralit. Yan, mga kabrigada, pero bago tayo dumako sa iba't ibang mga sitwasyon, parang recap na rin ho ito mga kabrigada ha. Ayun ho ating Mom's Love ulit natin ha, para sa ating mga nagpaplanong magbuntis, sa mga kasalukuyang buntis, sa mga kapapanganak pa lamang, mahusay ho mga kabrigada yung Mom's Love Yes1 Capsule para ho ready ang pangangatawan sa pagdadalang tao. At doon naman ho sa mga kasalukuyang buntis, para naman ho meron tayo agad na sustansya na ibibigay para sa ating mga sanggol habang sila'y nasa sinapupunan pa lamang. At gano'n naman ho mga kabrigada sa ating mga nanay na nagpapadede ha, para sa gatas ng nanay, para madami hong gatas ng nanay ang mapoproduce. Malaki ho ang maitutulong ng ating Mom's Love Yes1 Capsule na available ho sa lahat ng leading drugstores nationwide. Mom's Love Yes1 Capsule, simulang tuparin ang mga pangarap ng inyong anak. And stunting now! Tira, brigada! Ayun, alright mga kabrigada, para sa ating legal na usapan, tuloy-tuloy ho tayo, Attorney Benjon, Attorney Alan, sa iba't ibang mga sitwasyon. Yon, parang recap na rin ito ha. Ano ang dapat gawin kung may mga nag-oorganisa sa simbang gabi sa pampublikong lugar na sinasabing ang nagtayo na lamang doon, walang kaukulang permiso, dahilan sa ang kanilang rason ay para naman ito sa relihiyon. Ano po ang mga dapat na gawin dito? Well, Ma'am Mel, kasi ang may simbang gabi naman ano po sa mga relihiyon natin, yung mga Katoliko. Mm-hmm. Tayo yung may simbang gabi. Mm-hmm. And it is one of the rules or parang alituntunin ng Roman Catholic na kung magkakanda ka ng misa, it should be sa bahay simbahan. Ayan. Dapat may simbahan tayo. Hindi basta-basta siya nag-organize ng simbang gabi kung saan-saan. Now, if it so happen na halimbawa may gustong yung ilalapit na natin sa mga parokyano ng simbahan ang misa. Halimbawa, let's say sa Alangilan. Doon tayo magdadaos ng simbang gabi sa pagpalagay natin na walang chapel. Doon sa gym nila, sa kanilang gym. Tingin ko ma'am, hindi na actually nire-require ng permit kasi in the first place, this is collaboration of the community. Kasama ang barangay, kasama ang yung mga mananampalataya and the simbahan. So I think wala namang kailangan talagang permit dito. Kasi hindi naman tayo or wala namang sa simbahang Katoliko, wala naman siyang rule or hindi naman siya basta-basta nagdadaos ng misa kung saan lang. Ayan. Kasi nakalagay naman yun sa protocol nga na you should conduct the mass doon sa bahay simbahan. Ayan, sa bahay dalanginan. Yan. Ano po, Attorney Benjon? Based on my experience po, ako naman po dati ay nag-altar boy. Ako po ay dating seminarista. So, Bakit natatawa kayo? baka po wala maniwala. No, Sige po. ang lahat po ng na-attendan ko nun, sa mga, yun nga po, sa mga chapel, sa mga Ayan. tuklong. At yun po ay, tama po sa Attorney Benjon, collaboration po ng community. So yun nga po ay may cooperation po sa barangay at hindi po naman nag-hold ng simbang gabi ang ating archdiocese sa mga lugar po na hindi siya pinahihintulutan.
Baka ho kasi, Attorney Alan, Attorney Benjan, ay baka ho kasi scam. Yung minsan ho ay magtatayo doon ng mga kunwaring misa lamang. Tandaan ho natin ha, sa bahay dalanginan ho, dinaraos ho yung mga misa. Lalo na ho, syempre ngayon ho ay panahon ho ng Kapaskuhan, ng simbang gabi. Mag-ingat din tayo, Attorney Alan, Attorney Benjan, na kung Tama po yun. wala ho yan sa bahay dalanginan, ay pwede hong i-report muna. Alright? Ate pong, pwede po i-verify natin sa ating Ayan. parokya. Ayan. At sila naman po ang nagpapadala talaga ng pari para po magmisa po sa mga simbang gabi natin. Ayun. So pag yan po i-verify nyo, baka minsan nga po may mga nagpapanggap. Ayan. Meron po may instance, meron po. So atin pong i-verify po sa ating parokya. Ayun. Mahalaga ho yan ha, mga kabrigada. Alright? Ay, gana rin naman. Paano naman po haharapin ang reklamo? Ang reklamo talaga Ang reklamo tungkol naman sa trapiko o ingay. Kasi naman nga mga kabrigada, yung ating mga kabataan, yung mga kabataan, hindi naman kayo minsan nagsisimbang gabi? Simbang tabi daw po. Simbang tabi. At kaiingay pa noon ninyo diyan. Ay syempre, may mga residente doon na nakikita na, teka lang, hindi na kayo nagsisimba. Syempre, may mga reklamo rin na pwedeng gawin. Kapag ka po ba ganyan, paano po haharapin iyon? Ayan. Diyan na po papasok po yung coordination natin sa barangay. Ayun. Kung paano po pananatilihin maayos ang daloy ng trapiko at ganun po pagpapanatili ng kaayusan ng mga umaattend po na simbang gabi. Atin po tandaan, kaya po tayo nagsisimbang gabi. Ano po yung ibang purpose natin? Lalo po sa ating mga kabataan, baka po nawawala po sila sa tunay na purpose po ng pag-attend na simbang gabi. So, atin pong ito po ay isang sagradong okasyon na ginagawa po ng mga Katoliko at hindi lang po ito basta pag-attend. Ano po? Ayun. Malinaw ho yun mga kabrigada. Yung barangay ho palagi. Dapat present din Attorney Alan, Attorney Benjan, doon sa lugar, lalo na doon sa mga barangay ginagawa yung misa. Paano po naman, Attorney Alan, Attorney Benjan, yung kung may pinsala naman sa simbahan o paligid dahil sa dami ng tao. Kumbaga kung sa pangangaroling may mga nayak-yak ng mga halaman, ay dun sa simbahan may mga nasira na, ayan, sa paligid dahilan sa dami ng tao. Paano naman po ang gagawin doon kaya? Well, unang-una po Ma'am Jamie, hindi natin may expect yung pagbuhos ng tao o kailan kokonti o kailan marami. That's why, kung mapapansin natin, especially tingnan po natin sa Holy Trinity, marami pong volunteers na nandun na parang nagsiset ng kung ano mga gagawin, inaalalayan yung mga sumisimba, ginaguide sila kung anong gagawin with regards sa traffic naman, yung coming to and from the church, may nag-guide din po, visible ang TDRO, lagi yung mga traffic enforcers natin. And kung halimbawa pong magkaroon man o may masira, I don't know po, or hindi ko masasabi na this can be a subject ng complaint kasi obviously hindi ka naman pumunta doon para manira. Pumunta ka doon para magsimba. Kung may accidentally, kung may nasira man o may na damage sa properties ng simbahan, I don't think the church will yung pamunuan po ng simbahan ay magrereklamo o magpa-file ng complaint kasi obviously nga walang pupunta sa simbahan, walang gigising ng madaling araw para lang pumunta sa simbahan at manira. Tama! Mas masarap matulog doon. Oo ha. Yun. Baitan, Apo, Tama yun, mga kabrigada ha. Ano- Pero wag naman kayo maninira. Oo. Tama po. Brigada Jamie, titingnan mo rin hindi po nawawala ang application ng batas during that time. So kung ito po ay paninira intentional, mananagot po kayo sa kung ano po nakasaad sa batas na dapat panagutan ninyo kasi intentional yung inyong paninira. Oo. Ngayon, kung ito ay aksidente, well,
let's see kung paano ba naging aksidente, ano ba yung extent ng damage, di ba? So, yun po. Ayun. Mag-iingat lagi po. Mag-ingat, wag naman ho kayong laging nagmamadalit late. Na kasi syempre mga kabrigada, di ba? Sorry, Attorney Benjan. Nagre-reklamo na nga ako kanina. Ang aga pa, traffic na. Oo, mga kabrigada, kasi syempre, yung ating mga kababayan, pag magsisimba, ang kanilang agad mindset ay makumpleto ang 9 days. Ayan, syempre mga kabrigada, minsan may mga figurine doon sa simbahan, ay sa pagtakbo mo at pagpunta mo doon sa loob, ay nabasag. Ay mag-ingat naman ho, ha? Mag-iingat palagi. Ayan. Ay doon naman ho, Attorney Alan, Attorney Benjan, doon naman ho sa mga volunteers natin. Oho, doon ho sa mga duty, sa mga simbahan. Paano naman po sila mapoproteksyonan tuwing simbang gabi? So, by virtue of the term volunteer, so wala tayong binibigay dyan. Ano? Siguro po sa mga, ito naman po ay dahil tulong serbisyo at serbisyo publiko po yung ginagawa. Ano bang binibigay nating benepisyo sa kanila kung volunteer? Siguro kalamitan sa mga yan, binibigyan ng pangmerienda, token, or kung ano man, pasalamat. Kasi karamihan po naman talaga sa mga yan, volunteer para po lang makatulong at makaayos. Ano? With regards po sa ating mga empleyado, dahil po ito ay siguro lampas na sa oras na kanilang trabaho, nagkakaroon po ito ng overtime pay or night shift differential if applicable po sa kanila. Kasi yun naman po nakasad sa ating labor code with regards to employees. Ayun. Yan ho ha, mga kabrigada, malinaw. At ang pinakamahalaga ay unawaan. Alright, mga kabrigada. At syempre ha, maya-maya, tuloy-tuloy pa rin tayo. Pag-uusapan naman natin yung pangangaroling ulit. Ay, yung mga sitwasyon ho sa pangangaroling. Hindi ho lahat. Sinasabi nga ho natin, may mga limitasyon pa rin ho tayo. Maging responsable. May mga sitwasyon ho tayong ibibigay maya-maya. Sasagutin ho din natin. Sasagutin ho ng ating mga kaibigan mula ho sa Integrated Bar of the Philippines, Batangas Chapter. Mga kabrigada, pansamantala, inumin ho natin ha, yung ating Power Cells Herbal Capsule. Huwag hong kakalimutan, palagi hong naririyan. Available ho sa lahat ng leading drugstores nationwide. Power Cells Herbal Capsule. Toldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Legal na usapan. Tira, brigada! Alright, 8 minuto na makalipas ang alas 9 ng umaga, mga kabrigada. At syempre tuloy-tuloy pa rin ho tayo. Doon naman ho tayo sa usapin ng pangangaroling na may aso. Alright, sige po. Mga kabrigada, doon ho ba, Attorney Alan, Attorney Benjan, ano po bang dapat gawin? Kapag kahugay na may caroling group na walang permit, di po ba? Ang sabi nga po kanina, parang wala namang mga kahit magkakaroling tayo dyan, wala naman hong talagang hinihinging permit. Pero kapag naharang na sa pampublikong lugar, ano po yung dapat gawin? Iba na po yan. Ayan. Kasi it doesn't give you the right naman para i-impede yung free flow ng traffic o kung yung free movement ng isang tao. Siguro ang example nito, ma'am, ay yung yung pag mga piyesta sa barangay. Ayan, yung may nanghaharang. Actually, bawal po yun eh. Ayun, Hindi po tama yun eh. Kaya lang, since titingnan na naman natin yung reason behind that activity. Para saan ba yung ginagawa nila? Para sa program ng barangay na hindi nalalagyan ng pondo. So, tayo-tayo na lang yung gumagawa ng paraan para lang ma-push through yung project na yun. Pero, hindi nangangahulugan na dahil sa long usage at lagi na nating nakikita, ay tama. Hindi naman po yun ganun. So, hinahayaan na lang natin kasi nga, in the spirit pa din ng public service eh. Dito naman po sa atin, sa pangangaroling, kaya wala tayong pwedeng hindi natin nire-require ng permit kasi nga holiday season naman. So ito yung umiiral sa atin yung mas umiiral yung puso. Yung puso
kasi nga papasko naman. Ayan. Yan, nagiging kasabihan po natin yan eh. Pag may nangyaring aberya, anong sasabihin ng mga matatanda? Yeah, muna at Pasko naman. Pasko naman. Yeah. Oo, no? Ganun ho talaga tayo mga Pilipino eh. Pag sinabing Pasko naman, lumalambot yung puso natin. Tayo ay forgiving. Oo, correct, tama. Aha. Paano po kapag naman may reklamo naman? O yung sinasabi nga sa trapiko, tuwing may mga caroling, minsan sa tabing kalsada, mga nangangaroling. Ay tapos syempre nakakahara na sa kalsada, bababaho yung may-ari ng sasakyan, yung mga ganong sitwasyon. Paano naman po iyon? Yun, sabi nga po kanina, dapat po medyo sensitive naman po yung ating mga ngaroling kung makakaabala sila. Dapat po hindi sila makakaabala. Kaya nga po, kung halimbawa sa kalsada sila, wag naman nila i-occupy yung buong kalsada. Na para bang flash mob ba dating no? Hindi naman po. So, tanda po natin yung kalsada po ay it's a shared space para po sa lahat. Pwedeng dumaan dyan ng tao, pwedeng dumaan dyan sa sasakyan. So, at saka po for purposes of their safety, pag sila nasa gitna ng kalsada at mayroon dyang emergency na halimbawa ang ambulansya o kung dire-diretso po yun, hindi yung titigil para sa kanila. Sa halip po sila nakakantay, baka isakay na rin sila sa ambulansya. Naku po! Dapat ay mag-ingat at sensitive. Oo. Baka ho kasi dahil ang papasko naman. Ay, hindi ho gayon ha. Saan kayo magpapasko? sa ospital. Oho, mga kabrigada. Pero doon naman ho tayo sa ating mga PWD. Doon ho sa ating mga senior citizen. Oho. Paano naman matitiyak yung kaligtasan nila? Ano naman ho yung posible nating ipayo? O kapag kaganyan may mga pangangaroling? Ako po yung sa mga bata. Pag mga bata naman po, lalo ngayon, samahan naman po ng isang matanda. Ayan. Tatawid sa kalsada, naglalakad sa kalsada, puro kaliliit po mga bata minsan. Ate pong samahan. Ngayon po ang panahon, hindi na katulad dati na kahit mga bata magtawid sa kalsada, okay lang dahil kukunti po sa sakyan. Ngayon po ang dami na po sa sakyan, ang bibilis. Ano po, yun po. Ayun. Ate pong bantayan niya ang mga bata. Ayan. Oho. At pagka ho naman, syempre, mga kabrigada, pagka ho yung ating mga bata ay nag-e-enjoy, talaga, wag din naman ho tayo mag-enjoy, magbantay ho tayo, ha? Kaya po yung binigay po sa bata, wag na agawin Wag na kunin. Bata na ho. Wag pong sabihin na itatabi. Experience natin yan no? Ako muna magtatabi. Pinakamalaking scam. Yeah. Alright. Sige po, doon na lang tayo sa sound system. Siyempre, gusto ng mga ngaroling, mayroong mga sound system. May karaoke. Paano naman ho yun? Oo, limitasyon sa paggamit nito. Ito naman, depende siguro sa oras ng pangangaroling mo, ang paggamit. Kasi kung umaga naman yan, kung medyo lumakas yung sounds, wala naman siguro magagalit. Mahirap niyan, yung 10 oras ng gabi. May video. Naka-full blast yung yung sounds mo sa pangangaroling. Saka high-tech naman ngayon Yun. High-tech na ngayon. May mga nangangaroling ngayon. May dala ng Bluetooth speaker. Yan. May dalang Bluetooth microphone. Yun. So, maganda ng pakinggan. Hindi, kami, nung mga bata, sanay kami sa tansan. Tabo, kung anong basta tumutunog. Bata. At sa yung palakpak, yung saging. Ginaganon lang. Ngayon kasi madami nang pwedeng gamitin. At tandaan po natin, sa paggamit ng mga instrumentong ito, lagi tayong maging mindful ng iba. Siguro ang guide dito is yung mga gagawin natin ay tiyakin natin na walang problema mag-enjoy. Walang problema na mangaroling tayo. As long as hindi natin natatapakan yung karapatan naman ng iba. Yan. Katulad yan, nakakaabala na tayo, may ingay, o kung yung lugar, kailangan pala, nasa tabi pala ng simbahan, bibirahin mo ng karaoke na malakas. So, maging mindful tayo dun sa surroundings natin. Hindi naman po bawal Hindi naman bawal.
walang guidelines kung gaano kalakas na speaker, ano mo pwede mong gamitin lang na speaker. Ang siguro ang primary guide natin ay yung dapat yung ginagawa nga natin ay hindi abala o nakakaapekto sa karapatan ng ibang tao na nasa paligid natin. That way, magiging beneficial para sa magkabila. Sa nangangaroling at sa kinakaroling and doon sa commuting public. Ayun. Huwag naman din magreklamo kung magkano lang binigay, ha? Lumang 5 piso. ay, piso lang. Wala nang reklamo, ha? Syempre mga kabrigada, ha? Alam naman ho natin, diwa ng Kapaskuhan. Kinakailangan mga kabrigada, tama nga si Attorney Benjan, forgiving tayo, ha? Baitan tayo, at yung konsiderasyon, lawakan, ha? Pagpapasensyahan na. Alright, hinga natin ng in general, ang ating mga kasama, ating mga kaibigan sa IBP, ng kanilang mga mensahe. At syempre mga kabrigada, sa next Saturday, tapos na yung Pasko. Kailangan natin ng legal na payo in general mula ho sa ating mga, syempre sa ating mga abogado. Si Attorney Alan, sige po. Christmas season. Yeah. So, lagi po tayo pag Christmas season, lahat po mababait. Yeah. Kasi siguro ito na yung panahon na talagang ang daming mababait. Yan. So, itong Christmas season. Sana laging Christmas season. Di ba ba? Pati yung misis ninyo, mabait din. Ay, naku, syempre. sobra. Lalo po pag ako rin mabait. Tapos po, magmahalan tayo. Yun naman po ang ng Christmas season tayo magmahal. So, kapatawaran and lahat. Yan po. And wag lang po tayo sobra sa kahit magiging ayos po tayo lahat. Ayun. Maraming salamat po, Attorney Alan, ha? And kayo naman po, Attorney Benjan. Bago po natin isipin yung mga ihahanda natin para sa Noche Buena o kung anumang mga party yan sa pagsalubong sa darating na Pasko, tiyakin po natin na yung sarili natin ay nakahanda din. Wag po natin kalimutan yung kung bakit may Pasko, ano bang dahilan, sino yung pinagse-celebrate natin. So, baka mamaya handang-handa yung mga handa natin. Pero yung sarili naman pala natin ay hindi natin naihahanda. So, lagi pong dun sa taas tayo. Ayun. Alright, maraming salamat po, Attorney Benjan, ha? Sige po, narito na tayo sa Paboritong portion. sa ating exciting part. Sige po, ang inyong mga pabate. Opo. Sige po. Unang-una po ay sa aming secretary. Dapat si Tina kasi una lagi lang binabati bago presidente. Opo. Kay Ma'am Tina. Good morning, Ma'am Tina. Good morning, yes po. Sa aming presidente, si Atty. Dindo. At sa aming nawawalang kapatid, si Atty. Joel. Ayun. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapakita ulit dito. Sa aming mga samahan sa Batangas sa Sonic Lodge number 35. Aming pong Christmas party ngayon at last meeting for the month. See you po later. Opo. At sa lahat po ng nakakakilala sa akin, babatiin ko na po kayo at ang dami niyo po. Merry Christmas, everybody. Yan. Thank you po, Attorney Alan. Attorney Benjan, kayo po. Ay, timo na po. Sige po, Attorney Alan. In general, syempre ang pamilya. Yes, Yung of course. kay Ana, tsaka po sa aking dalawang anak, si Anton at si Allen. Ayun. Merry Christmas! Alright. Sige po, Attorney Benjan. Anong babatiin ko? Yan. Si Sel. Binabati ko po, congratulations sa Joel Chavez Group of Companies na nag-celebrate kagabi ng Christmas party. Well done. Sa mga kasama ko sa group na nag-champion kagabi. Wow. Sulit ang pagod at puyat. Balato. Palakpakan natin yan. Sa mga nanalo sa raffle Yan. ng libo-libo. Wow. Congratulations sa inyo. Muntik nang nabunot ang pangalan namin ni Paring RG. Sayang. Congratulations, Boss Joel at saka Ma'am Ethel, and to my loving wife na kanina ay nagpapakain ng aming dalawang naggagandahang mga chikiting Ayun. na nagbilin sa akin na batiin ko daw siya. Yes. Hi Ate Say. Ayun. At saka sa aking bunso, sa aming bunso, Eli, bangon na. Kakain na tayo. At sa inyo pong lahat,
Mag-ingat po tayo. Merry Christmas po. At isa puso po natin yung diwa ng Pasko. Maraming salamat po. Alright. Ayan ho mga kabrigada ha. Yan ho ang kabuuan ng ating legal na usapan. Syempre mga kabrigada, magpapatuloy tayo maya-maya lamang ha. Maraming salamat po Attorney Alan Alda at kay Attorney Ben John Maralit ng Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. At syempre mga kabrigada, yung ating paalala araw-araw, yung ating Power Cells Herbal Capsule, toldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan!